Sinabi ng Minister of National Defense ng China na si General Li Shangfu na dapat voluntaryong alisin ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang mga barko nito sa South China Sea dahil ang mga ito ay nagdadala umano ng malaking banta sa kanilang teritoryo. Yan mga utol, totoong pahayag na yan, no? Na gusto na nilang alisin na yung Philippine Coast Guard natin at Philippine Navy dyan sa South China Sea, partikular sa West Philippine Sea na ating pag-aari. Oh, 'di ba? Yan yung panawagan nila na tayo yung parang nakikigulo o naikiagaw ng teritoryo sa mga teritoryong atin talaga. Sa mga hindi nakakaalam, may mga artificial islands na po ang China sa ilang teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Meron na silang military base doon, meron paliparan, ganon, mga utol. Napag-simple ng senaryo na naulat nga ng mga nakaraang taon na lumulubog yung artificial island. Artificial island po yun na tinambakan. At di umano yung mga dolomite na pinantambak doon, dito pa rin galing sa Pilipinas. Di umano, ha? Okay? So, in a sense, mga utol, no? Isipin nyo na lang, tayo yung tinataboy sa ating teritoryo. Pinapanawagan nila at sinasabi nila na hindi tayo nararapat na nandun kasi kanila yung mga teritoryo na yun. Sino ba namang tao ang papayag na ganun? Palayasin ka sa iyong pag-aari. Sino ba naman? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Alam kong maraming mabibwisit na Pinoy at manggagalaiti sa galit sa ating susunod na featured video. Okay? Eto yan mga utol, no? Spokesman ng Chinese military nagsabing mahina at takot umano ang mga sundalo ng Pilipinas. Mula kay PHTV, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Pero ang tanong ko, takot nga ba ang mga sundalong Pinoy natin sa Chinese military? Mamaya na ang aking reaction, game na. Uy, disclaimer. Iniulat na sinabi umano ng isang tagapagsalita ng People's Liberation Army na mahina at takot umano ang Armed Forces of the Philippines na makaharap ang Chinese military sa isang digmaan. Sinabi ni Senior Colonel Wu Chan na hindi umano handang harapin ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang malakas na puwersa ng People's Liberation Army at posible umanong umatras ang Philippine military kapag nagkaroon ng isang hidwaan. Sinabi rin niya na hindi umano siya magtataka kung susuko kaagad ang mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines dahil wala umano itong kakayahan na ipagtanggol ang Pilipinas laban sa anumang pagsalakay mula sa isang makapangyarihang bansa. Nagbabala din siya na agad umanong riresponde ang Chinese military kapag ginalaw ng Armed Forces of the Philippines ang mga artificial islands nito sa South China Sea at sigurado umanong magsisisi ang gobyerno ng Pilipinas kapag nagkamali ito. Iniulat ito matapos sinabi ni US Secretary of State Antony Blinken na siya ay nakipagpulong kay Philippine Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Japanese Foreign Minister Hayashi Yoshimasa upang talakayin ang trilateral na kooperasyon tungkol sa pagsulong ng istabilidad sa South at East China Sea. Kaya lang mga utol, maputol natin saglit, no? When it comes to military might, okay? Sa lakas ng puwersa, wala talaga tayong panama sa China. Okay? Sobrang dami yan. Nasa 2 million ng personnel yan. Okay, tapos yung mga gamitan nila. Kulang na kulang tayo. Napakalit rin naman bansa natin naman kumpara sa kanila. Yun na nga yung mere reason din kung bakit kayang-kaya nilang gawin itong mga bagay na ito sa atin. Bakit tayo binubuli? Kasi mas malakas sila. Mas malaki sila na di hamak sa atin. Bakit binubuli nila yung mga neighboring countries din natin? Yung Vietnam, yung Malaysia, something like that. Yung mga iba pang mga bansa dito sa Southeast Asia. Kasi kaya nila.
Yun lang naman yung tanging dahilan. Pero yung takot, mamaya na. Tuloy na muna natin. Nauna nang sinabi ni Blinken ng freedom of navigation ay dapat pangalagaan sa South at East China Sea at nanawagan siya na panatilihin ang status quo sa Taiwan Strait na kung saan patuloy na nagsasagawa ang China ng mga agresibong aksyon. Sinabi niya sa kanyang talumpati sa harap ng mga ministro ng South at East Asia na dapat na panatilihin ang freedom of navigation sa South at East China Sea at i-maintain ang kapayapaan at estabilidad sa buong Taiwan Strait. Tama. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea batay sa sinasabi nitong 9-dash line na policy na kung saan ay lumampas sa mga territorial claim ng iba pang mga bansa sa Southeast Asia tulad ng Indonesia, Vietnam at Pilipinas. Yan mga utol, no? Yung 9-dash line nila, no? Pero sa totoo lang, parang 90% na ng kumbaga nasa shore na natin halos ng mga bansa, tingnan mo naman. 90% na ng South China Sea ang inaangkin nila. Ganun lang yun. Siyempre, iba yung plano talaga nila dyan, mga utol, di ba? Talaga iba plano nila. Imposibleng hindi. Kasi pagkatapos nila nito, anong kasunod nilang plano? Kung sisimplihan mo ng pag-iisip, kukunin nila lahat yan, mga utol. Kaya nga nag-aaklas sa kanila yung karatig bansa nila, yung India, dahil nananakop talaga sila ng teritoryo at kahit balikan mo yung history nila, sila naman ay hindi united, no? Hiwalay-hiwalay yung China. Kumbaga, dati iba't ibang state meron yan, iba't ibang kingdom. Naging one China lang yan. Okay? Naging buo sila eventually. Pero hindi po yan nagsimula bilang isang nasyon. Kagaya natin, 'di ba? Pero yun tingin ko, yun yung mga kasunod nilang hakbang na siyang hindi naman napipigilan lamang dahil nga nandiyan yung Amerika at iba pang bansa para hindi nila maisakatuparan ang kanilang mga pinaplano. Na-outwit talaga sila ng Amerika. Pero yung sinasabi nila na takot ang Pilipinas, 'di ba? Balikan natin ang ating history. Natakot ba tayo sa mga Espanyol? Kinaya tayo ng mga Espanyol. Pero hindi tayo natakot kailanman. Nag-aklas tayo kahit panong panahon na sila na may hawak ng buong Pilipinas ay nag-aaklas at patuloy pa rin nag-aaklas ang mga Pinoy. Ganyan tayo kapalaban, may dugong palaban, di ba? Kahit nung panahon ng Hapon, yung pangalawang digmaang pandaigdig, okay? Di ba sinakop tayo ng mga Hapon? Lumaban pa rin tayo. Napakalakas ng mga Hapon. Halos buong Asia ay nasakop nila. So, kung sasabihin takot, pwedeng walang laban. Pero hindi nila pwedeng sabihin hindi lalaban. Anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Ituloy na muna natin. Southeast Asia, tulad ng Indonesia, claim ng iba pang mga bansa sa Southeast Asia, tulad ng Indonesia, Vietnam at Pilipinas. Ilang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations, kabilang ang Pilipinas, ang nakipagtalo para sa freedom of navigation sa South China Sea matapos ang sunod-sunod na insidente na kung saan sangkot ang mga barko ng Manila at Beijing. Ang tensyon naman sa pagitan ng Beijing at Washington ay patuloy na tumaas sa mga nakalipas na taon. Malamang. Dahil sa pinagtatalo ng South China Sea at bansang Taiwan na kung saan mas pinalakas ng gobyerno ng China ang military at political pressure nito sa rehiyon. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na inutusan umano na isang general ng People's Liberation Army ang Armed Forces of the Philippines na alisin ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Navy sa South China Sea upang maiwasan ang anumang gulo sa nasabing karagatan. Totoo yan. Sinabi ng Minister of National Defense ng China na si General Li Shangfu na dapat voluntaryong alisin ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang mga barko nito sa South China Sea dahil ang mga ito ay nagdadala umano ng malaking banta sa kanilang teritoryo. Yan mga utol, totoong pahayag na yan, no? Na gusto na nilang alisin na yung Philippine Coast Guard natin at Philippine Navy dyan sa South China Sea.
partikular sa West Philippine Sea na ating pag-aari. Oh, 'di ba? Yan yung panawagan nila na tayo yung parang nakikigulo o naikiagaw ng teritoryo sa mga teritoryong atin talaga. Sa mga hindi nakakaalam, may mga artificial islands na po ang China sa ilang teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Meron na silang military base doon, meron paliparan, ganon, mga utol. Napag-simple ng senaryo na naulat nga ng mga nakaraang taon na lumulubog yung artificial island. Artificial island po yun na tinambakan. At di umano yung mga dolomite na pinantambak doon, dito pa rin galing sa Pilipinas. Di umano, ha? Okay? So, in a sense, mga utol, no? Isipin nyo na lang, tayo yung tinataboy sa ating teritoryo. Pinapanawagan nila at sinasabi nila na hindi tayo nararapat na nandun kasi kanila yung mga teritoryo na yun. Sino ba namang tao ang papayag na ganun? Palayasin ka sa iyong pag-aari. Sino ba naman? Anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, ituloy na natin. Sinabi ng Chinese general na hindi umano katanggap-tanggap ang mga ginagawang deployment at pagpapatrolya ng mga barko ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang teritoryo dahil labag umano ito sa kanilang batas. Grabe. Nagbabala siya na darating umano ang panahon na mapipilitan silang gumamit ng puwersa upang mapaalis ang mga foreign ships sa South China Sea dahil hindi umano nire-respeto ng ibang mga bansa ang kanilang teritoryo. Yun ang malupit dyan, no? Iniulat ito matapos kwenisyon ni Senator Risa Hontiveros ang patuloy na pananahimik ng palasyo sa ika-7 anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas laban sa China na kung saan binasura ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 ang maritime claim ng Beijing sa South China Sea. Binanggit ni Hontiveros na habang mas pinalakas ni Pangulong Marcos Jr. ang pakikipag-alyansa sa Estados Unidos upang tulungan ang bansa laban sa mga ginagawang agresyon ng China, ang palasyo ay hindi umano umiimik tungkol sa nakamit na tagumpay ng bansa sa dahig. Totoo yan mga utol, no? Pero hindi ibig sabihin na nananahimik. Pero naglabas na rin naman tayo ng mga statement, no? Para sa ikakatahimik ng bayan, no? Na hindi naman natin bibitawan yung ating mga teritoryo kahit pa nandyan na yung threat. So yun na yung ginagawa ng ating Pangulo at ng buong gobyerno ng Pilipinas, no? Pinapatibay ang alyansa, pinapalakas ang Armed Forces of the Philippines, pero at the same time, nakikipag-usap, nag-iiwan dialogo with China para hindi nga mag-escalate yung issue. Nang sa ganun, maaari itong matugunan sa hindi nauuwi sa dahas mga utol, nang hindi nauuwi sa digmaan. Okay? Yun yung iniiwasan natin. Kasi alam naman natin, hindi nga rin natin kaya. Pero ang tanong ko dyan hanggang saan? Hanggang saan ito? Sa ano pang paraan para ma-reclaim natin ang ating mga teritoryo? Anong pamamaraan para umalis ang China at ibigay nila? Ano sa palagay niyo? Parang no? So hayaan muna natin ang kilos ng ating gobyerno. Siyempre, nanawagan na nga sila panahon ito ng pagkakaisa natin, hindi para ituro ng ituro. Kung anong, may mga Pinoy kasi na para nababad trip na ano ba yan, walang ginagawa yung gobyerno natin, mga takot, ganun. Marami pong mga bagay na ikinukonsidera ang ating gobyerno. No? Unang-una, yung kapayapaan sa Pilipinas at seguridad ng mamamayan nito. Yun po yung unang-unang inukonsidera. Palagi. Pag ikaw ay leader ng bansa, bansa. Hindi pang sariling kapakanan, no? Kundi dapat yung kapakanan ng karamihan, ng nakakarami. So yun yung inukonsidera. Maiwas tayo sa gulo, pero hindi natin bibitawan yung ating claim. Okay? Hanggat kaya natin. So yun yung ginagawa ng China, tinatapatan lang rin ang Pilipinas sa pamamagitan ng ating mga kaalyado. Okay? Habang naghahanda tayo na palakasin ang ating puwersa rito para sa kung sakaling magkaroon ng problema at lumusob ang China, nakahanda tayo. Okay? Naghahanda. Habang iniiwasan ay naghahanda. Gets? Okay mga utol, ano masasabi niyo dyan? Paki-comment na lang, tuloy na natin to. Sinabi ni Hontiveros na hanggang ngayon, wala pa rin umano silang naririnig mula sa presidente
na tahasang tinututulan niya ang paulit-ulit na ginagawang pambabastos ng komunistang bansa sa soberanya ng Pilipinas. Nakakasawa na rin naman, diba talaga? Anya, marami na umunong pagkakataon na pinagbawalan ng mga Chinese vessel ang PCG at Philippine Navy na magsagawa ng resupply mission. Kung magpapatuloy ang pagharang ng China sa resupply mission ng AFP, para na rin pinapayagan ang komunistang bansa na patayin ang mga Pilipino sa gutom. Idinagdag niya na kaya naman napakahalaga para sa Pangulo na sabihin na ipaglalaban niya ang ating tagumpay sa dahig ay upang mabigyan ng suportang pampolitika at pang-ekonomiya ang ating mga tropa sa kanilang mga ginagawang resupply mission. Noong July 2016, binasura ng Permanent Court of Arbitration na nakabase sa dahig ang malawak na 9-line claim ng China sa South China Sea, habang pinagtibay naman ang 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa at itinuring ang agresyon laban sa mga Pilipino na iligal. Anyway, ngayong September mga utol, magkakaroon muli ng UNGA, okay, United Nations General Assembly, at doon ay magpapasa tayo ng resolusyon hinggil dito sa dispute natin with China sa West Philippine Sea, sa ating mga teritoryo. So aantayin natin yung resulta nun. Pero mabalik ko lang doon sa ating topic mga utol, no? Maganda naman yung ginagawa ng ating gobyerno. Although alam naman natin na talagang kulang tayo sa budget para bumili ng mga kagamitan na pwedeng pandigma. Pero meron ako narinig mula sa isang pahayag ng Assistant Director ng ating National Security, National Defense Council, something like that, yung kay si Sir Jonathan Malaya, yung Assistant Director ng ating National Defense. Sabi niya, kapag may isang pag-atake na ginawa ang China sa ating pampublikong mga assets, nyari sa Philippine Coast Guard, yung atake talaga, assault, kumbaga mga utol, pwede na ma-invoke yung Mutual Defense Treaty with America. At palagay ko, yun nga paulit-ulit ko naman sinasabi na yun lang inaantay ng Amerika dyan, yung magkamali to. Pero syempre, iniiwasan nga natin. Pero kung sakali man, alam nyo na mga utol, pa-comment na lang ang inyong opinion at syempre, tututukan natin ito. Maraming salamat, PHTV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.